Sampung mga misteryo ng Arctic at Antarctic. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang Arctic ay matatagpuan sa northern part ng mundo, sa itaas ng Arctic Circle, habang ang Antarctic naman ay matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng mundo, kung saan naroroon ang kontinente ng Antarctica. Ngunit ang dalawang ito ay nababalot ng iba't ibang mga misteryo na nagdudulot naman ng interes sa maraming mga scientist. Dahil maraming mga pangyayari at mga bagay ang natuklasan tungkol sa mga lugar na ito. At ang ilan ay hindi pa rin lubusang maipaliwanag ng mga scientist. Pero ano-ano kaya ang mga discoveries na ito? May epekto ba sila sa ating mundo? Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 10 mga misteryo ng Arctic at Antarctic. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Arctic Henge. Ang Arctic Henge ay isang natatanging structure sa Raufarhöfen na isang maliit na village sa Northern Iceland. Ginawa ito bilang isang modern version ng Stonehenge sa England, pero may sarili itong konsepto na hango sa Norse mythology. Sinimulan ang pagtatayo ng Arctic Henge noong 1996 at hanggang ngayon ay hindi pa ito tapos. Ang disenyo nito ay may 4 na malalaking haligi na bumubuo ng isang bilog at nakapalibot sa isang mas mataas na central pillar. Ang mga haligi ay nakaayos sa mga pangunahing direksyon na kinabibilangan ng North, South, East at West, at ang central pillar naman ay para sa mga astronomical observations. Ang mga haligi ay gawa sa basalt rocks na matatagpuan din sa lugar. Ang Arctic Henge ay may sukat na 52 meters in diameter at bawat main pillars ay may taas na halos 6 meters. Sa bawat solstice at equinox ay tumatama ang araw sa mga tiyak na bahagi ng structure na nagdudulot ng nakakamanghang pag-align ng liwanag ng araw. Ang disenyo nito ay ginawa upang maipakita ang liwanag ng araw sa mga espesyal na araw ng taon, lalo na sa pinakamahaba at pinakamaikling araw. Kaugnay din nito, isa sa mga layunin ng Arctic Henge ay upang maka-attract ng mga turista sa Raufarhöfen, na isang village na dating umaasa sa pangingisda. At sa pamamagitan ng paglikha ng isang natatanging attraction ay umaasa ang komunidad na maka-attract ng mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na magdadala ng bagong sigla at kabuhayan sa lugar. Number 2. The disappearance of Sir John Franklin's expedition. Ang expedition ni Sir John Franklin noong 1845 ay isa sa mga pinakakilalang misteryo sa kasaysayan ng paglalakbay sa Arctic. Layunin ng expedition na ito na matuklasan ang Northwest Passage o isang ruta mula Atlantic patungong Pacific sa northern part ng Canada. Ang expedition ay binubuo ng 2 barko, ang HMS Erebus at HMS Terror, at ng 129 na crew members. Ngunit sa kabila ng maayos na paghahanda at malaking suporta mula sa gobyerno ng Britain, ay bigla na lang itong nawala. Matapos silang umalis mula sa Greenhithe, England noong May 19, 1845, ay huminto ang Erebus at Terror sa Greenland para sa mga huling preparasyon at para magpadala ng mga liham sa kanilang mga pamilya. Noong July ng parehong taon ay huling nakita ang mga barko sa Baffin Bay sa northern part ng Canada. At pagkatapos nito ay wala ng balita tungkol sa kanila. Kaugnay nito, sa mga sumunod na taon ay maraming expedition ang ipinadala para hanapin ang nawawalang grupo ni Franklin. At noong 1850 ay natagpuan ang mga fossils ng kampo ng mga crew sa Beechey Island, kabilang ang mga libingan ng 3 crew na namatay noong unang bahagi ng expedition. Ang mga ebidensyang natagpuan tulad ng mga personal na gamit at lata ng pagkain ay nagbigay ng ilang impormasyon tungkol sa kanilang naging kalagayan. Samantala, noong 1854 ay may report mula kay John Ray na isang explorer na nagtrabaho para sa Hudson's Bay Company. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga Inuit ay nakita nila ang mga fossils ng mga crew at narinig ang mga kwento tungkol sa cannibalism na nangyari sa huling bahagi ng expedition. Ayon sa mga Inuit ay nagtangkang maglakad patungong south ang mga crew mula sa kanilang mga barko na naipit sa yelo. Ngunit karamihan sa kanila ay namatay dahil sa gutom at lamig. Patuloy pang lumabas ang mga bagong ebidensya. Noong 1980s, ang mga pagsusuri sa mga fossils ng mga crew na natagpuan sa Beechey Island ay nagpakita ng mataas na level ng lead sa kanilang mga katawan. Sinasabi na nagmula ito sa mga lata ng pagkain na ginagamit noong panahong iyon. Ang lead poisoning ay maaaring nakaapekto sa kanilang kalusugan at sa kakayahang magdesisyon.
Number 3, Greenland Shark. Ang Greenland Shark ay isa sa mga hayop na nabubuhay ng napakatagal na umaabot ng hanggang 400 years. Kilala rin ito bilang Guri Shark o Gray Shark at matatagpuan sa malamig na tubig ng Arctic at North Atlantic. Subalit, mabagal ang paglaki at mahaba ang buhay nila dahil sa malamig na kapaligiran kung saan sila nakatira. Bukod dito ay malalaki at mabibigat naman ang mga Greenland Shark na umaabot sa 6.4 meters ang haba at higit naman sa 1 tonelada ang timbang. Ang kanilang balat ay dark brown o gray at madalas natatakpan ng mga parasitic na nag-iiwan ng white patches. Maliit lang din ang kanilang mga mata kung kaya't hindi ito gaanong ginagamit sa paghahanap ng pagkain. At sa halip ay umaasa sila sa kanilang matalas na pang-amoy. Gayon din ay kumakain ang Greenland Shark ng iba't ibang uri ng isda, seal at maging ng mga patay na hayop. May mga report na nagsasabi na may nakita sa kanilang tiyan na bahagi ng reindeer at kabayo na nagpapakita ng kanilang pagiging opportunist sa pagkain. Mabagal ang kanilang metabolism kung kaya't may kakayahan silang mabuhay ng matagal kahit walang pagkain at maglakbay sa malalayong lugar para maghanap ng makakain. Samantala, mahirap pag-aralan ang panganganak ng Greenland Shark dahil sa kanilang malalim na tirahan at mahabang buhay. Ang mga babae ay nagiging handa sa panganganak sa edad na humigit kumulang 150 years. Sila ay nagbubuntis sa paraan na tinatawag na ovoviviparity, kung saan ang mga itlog ay napipisa sa loob ng katawan ng ina at ang mga batang pating ay ipinapanganak na buhay. Karaniwan, ang bawat pagsilang ay mayroong 10 hanggang 15 na batang pating. Dagdag pa rito, ang Greenland Shark ay kilala sa pamumuhay sa loob ng mahabang panahon na umaabot ng higit 400 years ayon sa radiocarbon dating ng kanilang mga mata. Ang mahaba nilang buhay ay dahil sa mabagal na metabolism at malamig na tirahan na nakakatulong sa pag-iwas sa stress at pagkasira ng kanilang mga cells. Bagamat mahaba ang kanilang buhay ay mayroon ding mga banta sa Greenland Shark. Ang pagbabago ng klima at pag-init ng Arctic waters ay maaring makaapekto sa kanilang tirahan at pagkain. Number 4, Siberian Craters. Ang Siberian Craters o kilala rin bilang Yamal Craters ay tumutukoy sa malalaking butas na natagpuan sa Yamal at Gidan Peninsula sa Northwest Siberia, Russia. Ang unang crater ay nakita noong July 2014 sa Yamal Peninsula. Ang salitang Yamal ay nangangahulugang dulo ng mundo sa local language. Mula nang matuklasan ang unang crater ay marami pang iba ang natagpuan na nagdulot ng malaking interes mula sa mga scientist at media. Ang mga crater na ito ay may sukat mula ilang metro hanggang sa mahigit 100 metro ang lapad. Ang mga ito ay may malaking butas sa gitna at napapalibutan ng mga piraso ng lupa na tila itinulak mula sa ilalim. Karaniwan ay matatagpuan ang mga crater sa malalayong lugar ng Siberia kung saan laganap ang permafrost. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga crater na ito ay dulot ng paglabas ng methane gas mula sa ilalim ng lupa. Ang permafrost ay naglalaman ng maraming organic material na natrap sa yelo sa loob ng libu-libong taon. Ngunit dahil sa pag-init ng klima, ang permafrost ay nagsisimulang matunaw na nagiging sanhi ng paglabas ng methane gas. Ang gas na ito ay nagdudulot ng high pressure sa ilalim ng lupa na nagre-resulta sa malakas na pagsabog at pagkakabuo ng mga crater. At noon ngang 2020 ay natuklasan ng mga scientist ang isang bagong crater na may lalim na humigit kumulang 30 meters at may lapad na 20 meters. Ang pag-aaral sa crater na ito ay nagbigay ng karagdagang ebidensya hinggil sa teorya ng methane gas. Ayon sa mga eksperto, ang mga crater ay maaaring magsilbing babala sa epekto ng climate change. Ang paglabas ng methane ay hindi lamang nagdudulot ng mga crater kundi pati na rin ng mas malaking problema sa kapaligiran. Dahil ang methane ay isang malakas na greenhouse gas na nagtatrap ng init sa atmosphere. Bukod sa methane gas ay may iba pang teorya na sinusuri ng mga researchers. Ang ilan ay naniniwala na ang mga crater ay maaaring dulot ng mga hydrolaccoliths o pingo na mga uri ng yelo na natutunaw sa ilalim ng lupa at nagiging sanhi ng pagbagsak ng lupa. Ang iba naman ay nagsasabi na maaaring ito ay resulta ng mga paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Dagdag pa rito, ang mga crater
ay nagdudulot din ng panganib hindi lamang sa kapaligiran kundi pati na rin sa mga local communities na nakatira malapit sa mga lugar na ito. May mga report din na nagsasabi na ang paglabas ng methane gas ay maaaring magdulot ng pagkalason sa mga tao at hayop at pati na rin ng pagkasira ng mga structure at mga infrastructures. Number 5. Operation High Jump. Ang Operation High Jump ay isang malaking misyon ng United States Navy sa Antarctic na isinagawa mula August 1946 hanggang February 1947. Kilala rin ito bilang the United States Navy Antarctic Development Program, 1946 until 1947. Pinangunahan ito ni Rear Admiral Richard E. Byrd na isang sikat na explorer. Ang pangunahing layunin ng misyon ay ang pagsasanay ng mga tauhan, pagsubok ng kagamitan at pagsasagawa ng scientific studies sa Antarctic. Mahigit 4,000 personnels, 13 ships at 33 na eroplano ang kasama sa expedition. Kasama rin dito ang aircraft carrier na USS Philippine Sea, Yellowbreaker na USS Burton Island, supply ship na USS Yancey at iba pang mga barko na kailangan sa malupit na kondisyon ng Antarctic. Ang Yellowbreaker ay mahalaga para mabuksan ang mga daanan sa makapal na yelo upang makapasok ang iba pang mga barko at makapagtayo ng mga base. Bukod dito, isa sa mga pangunahing layunin ng Operation High Jump ay ang pagtatayo ng Little America IV. Ito ay isang kampo sa Antarctic na magiging sentro ng operasyon. Mula sa kampong ito ay isinasagawa ang iba't ibang misyon ng paglipad at mga expedition sa lupa upang i-record ang mga bahagi ng continent. Gumamit din sila ng mga high-resolution aerial camera at iba pang technology para makuha ang mga detalyadong larawan at data tungkol sa Antarctic. Ang mga impormasyong ito ay mahalaga para sa mga future expeditions at pag-aaral tungkol sa rehiyon. Maliban sa mga layunin nitong pangmilitar at pagsasanay, ang Operation High Jump ay mahalaga rin sa larangan ng science. Kasama sa mga experimentations at observation ang pag-aaral ng mga kondisyon ng yelo at panahon, pagsusuri ng buhay sa dagat at pagkolekta ng meteorological data. Ang expedition ay nagbigay din ng mahalagang impormasyon sa mga scientist at nagbigay ng mas malinaw na larawan ng Antarctic. Subalit, may ilan ding mga kontrobersya at speculation tungkol sa Operation High Jump. May nagsasabi na ang expedition ay may lihim na layunin tulad ng paghahanap ng mga Nazi base sa Antarctic o pagtuklas ng mga advanced technology mula sa extraterrestrial. Number 6. Antarctic Pyramid. Ang Antarctic Pyramid ay isang misteryosong estruktura na matatagpuan sa Antarctica. Naging usap-usapan ito noong 2016 nang lumabas ang mga larawan sa internet na nagpapakita ng tila pyramid na bundok. Una, tandaan na ang Antarctica ay puno ng yelo at mga snow. At ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga bundok ay natatakpan. Ang tinatawag na pyramid ay makikita lamang bilang isang tuktok na nakausli mula sa malawak na ice sheet. Ayon sa ilang tao, ang pyramid na ito ay gawa ng tao at hindi natural. Sinasabi nila na ito ay ginawa ng isang sinaunang sibilisasyon na nanirahan sa Antarctica bago ito natakpan ng yelo. Ang idea na ito ay pinalalakas ng katotohanan na maraming sinaunang kultura ang nagtatayo ng pyramid tulad ng mga Egyptians, Maya at Aztec. Sinasabi ng mga naniniwala sa teoryang ito na maaaring may malawakang sibilisasyon na may kakayahang magtayo ng ganitong estruktura. Iniisip din nila na ang pyramid na ito ay bahagi ng isang mas malaking estruktura o lungsod na ngayon ay natatakpan na ng yelo. Ngunit karamihan sa mga scientist at eksperto ay may ibang paliwanag tungkol sa Antarctic Pyramid. Ayon sa kanila, ito ay isang natural na bundok na tinatawag na nunatak. Ang nunatak ay isang tuktok ng bundok o burol na nakalantad mula sa yelo o snow. At dahil sa matinding lamig sa Antarctica, ang yelo at snow ay maaaring maghulma ng mga bundok sa kakaibang hugis. Kabilang narito ang hugis ng pyramid. Ang bundok na ito ay resulta ng mga natural processes ng pagguho at paggalaw ng yelo sa loob ng milyon-milyong taon. Kaugnay pa nito, marami namang mga image at video ang kumalat sa online na nagpapakita tungkol sa pyramid na ito, pero hindi alam kung totoo ba ang karamihan sa mga ito. Ang ilan sa mga image ay maaaring resulta ng pag-edit o maling interpretation tungkol sa tanawin.
Ang mga larawan mula sa Google Earth ay isa sa mga pinagmulan ng mga haka-hakang ito. Pero mahalagang tandaan na ang mga satellite images ay maaaring magbigay ng maling impression dahil sa angle at resolution ng pagkakakuha rito. Number 7. Antarctic meteorites. Ang Antarctic meteorites ay mga mahahalagang bato mula sa kalawakan na natuklasan sa Antarctica. Sa mga nakaraang dekada ay naging mahalaga ang mga ito sa pag-aaral ng ating solar system dahil sa kakaibang paraan ng pagkolekta at pag-preserve sa yelo ng Antarctica. Noong 1912 ay unang natagpuan ang isang meteorite sa Antarctica, pero nagsimula lamang ang seryosong pagkolekta noong 1969 ng isang Japanese team. Ang yelo sa Antarctica ay gumagalaw mula sa gitna patungo sa gilid ng kontinente. Kapag natutunaw ang yelo ay naiiwan ang mga meteorite sa ibabaw. Maraming meteorite ang matatagpuan sa blue ice areas dahil dito bumabagsak ang hangin at nagyayelong tubig. Ang mga expeditions para mangolekta ng meteorite ay kadalasang ginagawa tuwing sunny season sa Antarctica mula November hanggang February dahil mas maganda ang panahon at mas kaunti ang yelo. Bukod dito, mahalaga ang Antarctic meteorites dahil nagbibigay sila ng mga sample mula sa iba't ibang bahagi ng solar system. Kabilang dito ang chondrites at chondrites, iron meteorites at mga bihirang uri tulad ng lunar at Martian meteorites. Ang mga ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa komposisyon, pagkakabuo at kasaysayan ng mga planeta at iba pang bagay sa kalawakan. Halimbawa, ang mga Martian meteorites ay nagbibigay ng direktang ebidensya tungkol sa lupa at mga bato sa Mars, habang ang mga lunar meteorites naman ay mga piraso ng buwan. Gayon din, ang mga meteorite mula sa Antarctica ay nagbibigay daan sa mga scientist na mag-aral ng mga material na mula pa sa pagkakabuo ng solar system. Ang mga chondrites, halimbawa, ay may mga butil na nabuo bago pa man ang mga planeta. Ang pag-aaral ng mga ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kondisyon at proseso sa paligid ng solar system. Bukod dito, ay maraming bansa ang nag-organize ng mga programa para sa pagkolekta ng Antarctic meteorites. Kabilang na dito ang United States Antarctic Search for Meteorites, Japanese Antarctic Research Expedition at European Space Agency. Ang mga meteorite na nakokolekta ay dinadala sa mga laboratories sa buong mundo para sa masusing pag-aaral. Ang mga Antarctic meteorites ay pinapanatili sa mga controlled environments upang maiwasan ang contamination at pagkasira. Number 8. Gamburtsev Mountains. Ang Gamburtsev Mountains ay isang hanay ng mga bundok na natatakpan ng makapal na yelo sa Antarctica. Hindi tulad ng karamihan sa mga bundok, ang mga bundok na ito ay natatakpan ng yelo na sobrang kapal, kung kaya't itinuturing ito bilang isang malaking misteryo para sa mga scientist. Natuklasan ang mga bundok na ito noong 1958 ng isang Soviet Antarctic Expedition na pinamumunuan ni Grigory A. Gamburtsev. Ang mga bundok na ito ay kasing taas ng European Alps pero natatago sa ilalim ng yelo, subalit hindi madaling pag-aralan ng Gamburtsev Mountains dahil sa kanilang lokasyon at kailangan din ng mga special equipments para matukoy ang kanilang presensya at istruktura. Ginagamit ng mga scientist ang airborne radar, gravity measurements at seismology para makuha ang impormasyon. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpakita ng detalyadong image ng mga bundok, kabilang na ang matataas na tuktok, malalim na valley at matarik na slope. Samantala, isa sa mga pinakamalaking tanong tungkol sa Gamburtsev Mountains ay kung paano sila nabuo at nanatili sa kanilang kasalukuyang anyo. Karaniwan, ang mga bundok ay nabubuo dahil sa paggalaw ng tectonic plates at nagiging eroded sa paglipas ng milyon-milyong taon. Pero sa kabila ng edad ng Gamburtsev Mountains, na tinatayang 1 billion years, ay tila hindi gaanong naapektuhan ng erosion. Sinasabi na ang yelo na tumatakip sa kanila ay nagsilbing proteksyon laban sa natural erosion. Naniniwala ang mga scientists na ang mga bundok na ito ay mahalaga sa pag-unawa ng geology ng Antarctica. Iniisip din na ang Gamburtsev Mountains ang nagsilbing sentro sa pagkakabuo ng Eastern Antarctic Ice Sheet na isa sa pinakamalaking mass ng yelo sa mundo. Ang pag-aaral tungkol sa pagkakabuo at istruktura nito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng yelo sa Antarctica at ang epekto nito sa world climate. At noon ngang
2008 hanggang 2009 ay isang international group na binubuo ng mga scientist mula sa International Polar Year Project ang nagsagawa ng malawakang pag-aaral sa Gamburtsev Mountains. Ang kanilang proyekto na tinawag na Antarctica's Gamburtsev Province ay gumamit ng advanced technology upang lumikha ng mga detalyadong mapa na nagpapakita ng ilalim ng yelo. Ang mga natuklasan nila ay nagbigay ng bagong impormasyon tungkol sa istruktura ng mga bundok at nagpapatibay sa teorya na ang mga ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang proseso ng crustal thickening na nauugnay sa isang ancient collision zone. Number 9. Antarctic Ozone Hole. Ang Antarctic Ozone Hole ay isang malaking problema sa kalikasan na natuklasan noong 1985. Ang ozone layer ay mahalaga dahil pinipigilan nito na makarating sa lupa ang mapanganib na ultraviolet radiation mula sa araw. Ang butas sa ozone layer ay unang napansin ng mga scientist mula sa British Antarctic Survey matapos nilang pag-aralan ang data ng ozone sa loob ng maraming taon. Ang sanhi ng butas sa ozone layer ay ang paggamit ng mga chlorofluorocarbons at iba pang chemical na sumisira sa ozone. Ang mga chlorofluorocarbons ay ginagamit sa mga refrigerator, aircon at spray cans. At kapag umabot ang mga chemical na ito sa stratosphere ay naglalabas ito ng chlorine atoms na sumisira sa ozone. Sa malamig na kondisyon ng Antarctic, ang mga chlorine atoms ay naiipon sa mga ulap at nagiging aktibo tuwing spring season na nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ozone. Maliban pa rito, ang butas sa ozone layer ay karaniwang lumalaki mula September hanggang December sa panahon ng spring season sa Antarctic. Sa panahong ito ay malamig ang stratosphere kaya nabubuo ang mga ulap na nag-iimbak ng chlorine. At pagdating ng araw ay nagiging aktibo ang chlorine at sumisira ng ozone na nagdudulot naman ng malaking butas na umaabot ng libo-libong kilometro. Samantala, ang malaking butas sa ozone layer ay may seryosong epekto sa kalusugan at kapaligiran. At dahil manipis ang ozone layer ay mataas ang level ng ultraviolet radiation na nakakarating sa lupa, na nagdudulot ng pagtaas ng mga kaso ng skin cancer, katarata at iba pang sakit sa mata. Nakakasama rin ito sa mga marine ecosystems, lalo na sa mga phytoplankton na mahalaga sa food chain ng karagatan. Dahil sa pagkakatuklas ng Antarctic Ozone Hole ay gumawa ng hakbang ang buong mundo para bawasan ang paggamit ng mga chlorofluorocarbons at iba pang nakakasirang chemicals. Number 10. Lake Vostok. Ang Lake Vostok ay isang sikat na subglacial lake sa Antarctica. Natuklasan ito noong 1996 sa ilalim ng Vostok Station ng Russia. Ang Lake Vostok ay may haba na 250 kilometers at may lapad na 50 kilometers. Ang lawak nito ay humigit kumulang 15,690 square kilometers, na kasing laki ng Lake Ontario sa North America. Ngunit sa kabila ng kapal ng yelo ay nananatili itong liquid dahil sa init mula sa ilalim ng lupa na nagpapanatili ng temperature sa paligid ng -3 degrees Celsius. Kaugnay pa nito, isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng Lake Vostok ay ang posibilidad na mayroon itong mga natatanging uri ng organisms na hindi pa natutuklasan. Dahil sa matagal ng pagkakahiwalay ng lawa mula sa iba pang bahagi ng mundo, ay naniniwala ang mga scientist na posibleng may mga organisms dito na nag-evolve sa loob ng milyon-milyong taon. Ang idea na ito ay nagdudulot ng interes sa mga astrobiologist na nag-aaral ng posibleng buhay sa ibang planeta tulad ng mga subglacial seas sa Europa na isa sa mga buwan ng Jupiter. At noon ngang 2012 ay matagumpay na nag-drill ang mga Russian scientists sa yelo at nakakuha ng mga sample ng tubig mula sa Lake Vostok. Ang mga pagsusuri sa mga sample na ito ay nagpakita ng presensya ng mga microbial life forms na nagpapatunay na posible ang buhay sa ilalim ng matinding kondisyon. Ang mga microorganism mula sa Lake Vostok ay nagbibigay ng bagong pananaw sa posibleng life forms sa malalamig at malalayong lugar na hindi lamang sa ating planeta kundi pati na rin sa ibang bahagi ng solar system. Bukod sa mga biological aspect, ang Lake Vostok ay mayroon ding mahalagang geological at hydrological characteristics. Ang ilalim ng lawa ay binubuo ng isang komplikadong sistema ng mga geological formations na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Antarctica.